Magandang buhay mga kabutingting, meron tayong gagawin dito na isang Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Ang problema nito, yung kanyang LCD dahil ito ay nabasa, water damage, nalaglag sa labahan. Kaya ang gagawin natin, wag niyong i-charge ito kapag ganito na nabasa. Kasi posibilidad na nabasa yung loob niyan, pinasok ng tubig, magaground yung mga pyesa sa loob. Ang unang gagawin natin dito, bubuksan natin. Tanggalin nyo yung kanyang SIM tray dito. Tapos lilinisan muna natin siya para makita natin kung ano talaga yung mga naging diferensya niya. Kung hindi ba lumobo yung battery niya. Lilinisan natin yung kanyang mainboard, iinitan natin, pati charging board niya, lilinisan natin lahat yan. Ayan. Una, babaklas natin yung back cover niya, ganito. Yan. Paikot yan. Medyo matagal-tagal na baklasan yan. Ayan, pa ganyan. Kailangan manipis yung inyong pang baklas. Ayan o, tulad yung gamit ko na curve. Kasi halos napakanipis din ng kanyang middle frame. Ayan. Kaya gagawin natin, ayan o dito. Pagka naiangat nyo na paikot, pwede nyo na siyang kukuhin. Ganyan sa ginagawa ko. Ayan, paikot yan. Para mabuksan natin. Halos ilang araw na rin kasi itong nabasa, sabi nung may-ari. Ayan. Kaya possible na sira nito LCD. Maaring parang nagkaroon siya ng mapa-mapa sa loob. Ayan o. Buksan na natin. Ayan. Una yung gagawin, iaangat nyo yung kanyang battery flex. Ayan, may apat na tornilyo dyan. Tatanggalin nyo lahat yan. Para maiangat nyo yung cover nung battery flex. Tapos, yan, itabi nyo lang lahat ng tornilyo para pag binalik natin. Ito, hindi muna tayo magpapalit dito ng kung ano man. Ang gagawin lang natin muna, yung procedure, yung basic. Lilinisan natin lahat yan. Bali, tatanggalin natin yung main board niya. Lahat ng flex na yan, tatanggalin nyo yan. Pati dito sa ilalim, yung charging board niya, tanggalin nyo rin yan. Lilinisan natin. Ang gagamitin natin dyan, electronic thinner. Para malinis natin mabuti. Ayan, tanggalin natin yung mga tornilyo. Yan, marami rin tornilyo yan. Tanggalin natin lahat yan para makita natin. Napansin natin doon sa kanyang mainboard, yung mga metal cover nung ating mga IC ay may kalawang na. Ibig sabihin, nakapasok yung tubig. Kaya ang gagawin natin dyan ay lilinisan talaga natin. Kailangan. Yun ang importante kasi dyan, malinisan. Matanggal yung mga dumi, mga corrosion, yung mga parang yung tubig kasi pagka nabasa ang board, nagpaparang asin at pag natuyo siya. Ayan. Yun yung magiging cause nung problema ng ating unit. Ayan, angat natin yung cover. Ayan, no. Check natin yung kung may moist siya na indicate na nabasa. Angat nyo na rin yung flex nung charging kasama nung LCD yan. Bali tatlo ang flex nito eh. Dalawa sa main board, isa sa charging board. Ayan. Linisan natin. Ayan ang gamit ko. Pagka
mas maganda rito baklasin na lang pag ganyan. Pero tinignan naman natin, hindi naman siya masyadong nabasa. Pero nabasa pa rin siya. Kaya lang, hindi siya babad na babad, kaya i-recover pa natin yung unit. Pero masiguradong may papalitan tayong pyesa rito. Mamaya makikita natin kapag ayan, yung mga flex muna yung nililinis natin. Ayan, check natin. Itong battery, mamaya iinitan natin yan para sigurado tayong tuyo siya. Yan. Pagka nalinis nyo ng ganyan, iinitan nyo naman yan. Itong gamit ko, hot air naman yan. Para mapatuyo natin. Tsaka natin papalamigin ng mga 10 minutes, tapos ite-testing natin yung kanyang battery. Kakabit natin, open natin, tignan natin kung nagcha-charge, tignan natin kung mag-o-open siya. Ayan. Sabi pa naman nung may-ari, charge daw, tinesting kung magcha-charge, pero saglit lang. Kaya tingnan natin yung mainboard, baka may nasunog o ano, check natin mabuti. Kaya ganito kasing water damage at hindi agad na drain yung battery niya. May posibilidad na may masirang pyesa ron sa kanyang mainboard. Itong binabaklas ko ngayon, mainboard yan. I-check na rin natin ilalim para sure tayo na walang nakapasok na tubig. At kung meron man, tulad niyan, yung sa SIM niya, maaaring magkaroon din ng corrosion. Kaya lilinisan natin. Ayan. Pagka nalinisan na, iinitan naman natin siya ngayon ulit. Ayan. Tanggalin na rin natin itong kanyang charging board para sure ball tayo doon sa ilalim malinis. Ayan. Ayan. Baklas na natin para sure na tayo na hindi mag-ground yung ating unit. Ngayon bali, hahaba masyado yung video natin Ang gagawin natin dito, ito yung part 1. Paglilinis nung nabasa na unit. Sa second naman, kung ano yung papalitan natin, kung ano yung nasira. Ayan, initan natin para sure na sure. Itong electronic thinner, napakabilis matuyo niyan, parang solvent siya, parang alcohol, mabilis siya matuyo. Lalo na yung may mga nabibiling alcohol na pang industrial, 100% yon, pwede yung panlinis. Huwag lang yung 70% kasi may halong tubig yun Ito 100% na alcohol, pwedeng gamitin dyan sa mga gadget natin. Yan, ilapat natin mabuti. Tapos ang isusunod natin dito, nalinis na natin yung pagkakabit naman ng mga flex nya para ma-try natin kung talaga bang gagana pa siya. Pero palagay ko hindi naman siya babad na babad, dahil pagkalaglag daw doon sa labahan, nadampot naman agad. Pero tetestingin natin. Ayan. Lapat natin. Lapat yan para gumawa na yung power button natin, tapos volume. Tapos sunod natin. Pagka ganito magkakabit kayo sa unit, yung kanyang battery ang huling-huli. Pagka naman kayo magbabaklas ng LCD ng mga flex, uunahin nyo namang tanggalin yung kanyang battery. Ganon. Kasi maaaring pagkauna nyo sinalpak yung battery, tapos nagsalpak kayo ng flex ng LCD, may posibilidad na mag-ground, masira yung ating LCD. Ayan, ilapat lang natin yung ating mainboard. May 5 tornilyo siya na medyo malalapad. Tapos itatrial natin para makita natin kung
ano man yung naging depression niya. Kabit natin yung flex. Ayan, yung dalawang kinakabit ko na yan, kung napapansin nyo. LCD yan. Dalawa yan. Yan. Tapos, pag naikabit nyo na yung dalawa na yan, ang isusunod nyo naman, yung kanyang battery. Yung nandito sa ilalim, flex yan, galing din sa LCD, pero sa charging naman siya. Ito, yung nasa ilalim na yun. Yan, tingnan natin. Yan, kabit muna natin yung cover para hindi gumalaw. At lumapat din yung ating flex ng ating power button. Para sigurado tayo mag-on. Ayan, testing natin kung mag-charge siya. Makikita naman natin dyan sa gitna kung ilang percent yung kanyang battery. Ayun, oh, nakita nyo may sign ng parang kidlat. Ito. Ayan, yung tinitingala ko na yun yung schematic ko. Para makita ko kung good ba yung battery o charging board niya. Ayan, okay naman siya. Ngayon, ang gagawin natin, kakabit na rin natin to. Tapos, bubuin na rin natin ito. Pero, okay yung battery na nagcha-charge. Possible nito yung LCD. Magkaroon nung sinasabi ko kanina na una na mapa dahil dun sa nabasa. Pag nabasa yung LCD natin, napasok sa loob at natuyo siya, magkakaroon siya ng mga mapa sa loob eh. Puti-puti, parang liliwanag yung pinaka backlight niya. Halatang halata siya. Yung iba ang ginagawa, pinapapalitan na, pero try natin. Kaya ito, bubuin muna natin to. Kasi okay naman yung charging board niya, hindi siya nag-iinit. Yung mainboard niya, hindi rin nag-iinit. Big sabihin, isa na lang yung hindi natin testing. Pero nakita nyo naman kanina, nagcha-charge siya. Ang gagawin na natin, i-open natin siya. Para makita natin kung ano talaga yung naging sira niya. Good charging. Okay yung mainboard. Normal lang yung init niya pag ginagamit. Pina-LCD na lang, hindi natin na-check. Good naman yung mga button niya. Volume button, power button, normally function. Okay. Ayan, natry natin. Namali pa ako ng pindot. Pindot ako ng pindot sa baba. Volume down pala yon. Kaya ayaw mag-open. Kaya ngayon, tinignan kong mabuti. Ayun, volume, ayun pala ang power on. Yung sa taas. Ayun oh. Yan, lumabas na yung Samsung Galaxy. Yan. Ngayon, hintayin natin mabuti. Kasi, makita natin yung full screen niya. Yung buong screen niya kung okay ba. Hintayin lang natin. Ayun, loading. Nag-open na siya. Check natin kung ano yung kanyang... Ayun, open na oh. May password. Ayun, nakikita nyo yung maliwanag. Sa medyo baba. Yan. Yan yung nabasa. Na natuyo na.